of Jesse's rod, man of sorrows and of grief, dying on the tree. Mighty Redeemer, glorious Savior, Jesus of Calvary. Preach the Foursquare Gospel, the Foursquare Gospel. Clear, let the Foursquare message ring. Message ring. Jesus, only Savior, baptizer and healer. Jesus, the coming King. Unfurl your banners and forward go, oh, ye ransomed host. Trusting in Jesus, mighty baptizer, in the Holy Ghost. Lion of Judah, King of kings, Lord of lords is He. Clothing His church with power to witness, leading to Calvary. Preach the Foursquare Gospel, the Foursquare Gospel. Clear, let the Foursquare message ring. Message ring. Jesus, only Savior, baptizer and healer. Jesus, the coming King. Catch up your shield, oh, you living church. Christ of Galilee bore all our sickness, carried our sorrows, set the prisoner free. Lift the fallen, help the faint, dry the weeping eye. Come bring your sickness to thy physician, for he is passing by. Preach the Foursquare Gospel, the Foursquare Gospel. Clear, let the Foursquare message ring. Message ring. Jesus, only Savior, baptizer and healer. Jesus, the coming King. Lift up your eyes then unto the hills. Lift your voice and sing. The clouds of heavens aflame with glory greet the coming King. Swift as wings of eagle's flight shall He come again, clad in His glory and robed in honor, and with His saints shall reign. Preach the Foursquare Gospel, the Foursquare Gospel. Clear, let the Foursquare message ring. Message ring. Jesus, only Savior, baptizer and healer. Jesus, the coming King. Preach the Foursquare Gospel, the Foursquare Gospel. Clear, let the Foursquare message ring. Message ring. Jesus, only Savior, baptizer and healer. Jesus, the coming King. Jesus, only Savior, baptizer and healer. Jesus, the coming King. Foursquare we stand for the living word, for the word of God, telling to all the story of Jesus, stem of Jesse's rod, man of sorrows and of grief, dying on the tree. Panginoon, Amen. pwede ba natin sabihin sa katabi natin na I'm glad to see you here again. I'm glad to see you here again. Church, who wants to experience again His presence and His unconditional love? Of course, tayong lahat kaya ay naririto sa Kanyang banal na tahanan. Spending our day here is worth every second. Kailanman ay hindi magiging sayang ang pagpunta natin
Him with His glory and honor. So, sa ngayon, tayo po ay umawit para sa pamunan na awitin. Tayo po ay aawit para mapagalang natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpapalang hanggang kay buti-buti mo, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpapalang hanggang pinupuri sila. Dakilang Diyos, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpapalang hanggan. Ikaw tuwing sinasamba kita, dakilang Diyos ay Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos ay Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos ay Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal.
kapatiran natin doon. So, salamat sa Diyos at nandito tayo lahat na magpuri sa ating Panginoon. Although wala yung presence nila, pero andyan pa rin sila na nagpupuri. Sila, Sister Manny Balyo, at saka yung iba pa. So, with this, Lord, salamat Panginoon, tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon, nandito kami Panginoon na nagpupuri sa iyo Panginoon. Lord, buksan mo ang bawat isipan ng bawat isa Panginoon. Buksan mo ang puso namin para maunawaan namin ang iyong mga salita Panginoon. Lord, i-bless mo at ipaunawa mo Panginoon yung mga salita ng Diyos na ihahatid sa aming Panginoon. Lord, bawat manggagaling sa bibig namin, maging ang gagamitin mo dito sa harap, maging lahat ng nakikinig Panginoon, buksan mo ang isipan at puso ng bawat isa Panginoon. I-bless mo ang bawat isa Panginoon na nandito Panginoon. Ikaw ang gumabay sa bawat gawain namin Panginoon. Magmula umpisa hanggang matapos Panginoon. At magmula ngayon hanggang sa wakas Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang buhay na Diyos na nagpapala. Ikaw ang Diyos na gumagabay sa amin na kami ay naniniwala sa iyong mga salita Panginoon. Lord, sino man na tumatanggap sa iyo Panginoon ay hindi mo pababayaan Panginoon. Basbasan mo ang bawat isa Panginoon, lahat ng bawat pamilya, lahat ng mga nandito Panginoon, mga matatanda at mga bata Panginoon. Ikaw ang gumabay bawat pamilya Panginoon. Lord, panalangin namin na linisin mo kami Panginoon ng iyong banal na salita Panginoon. Lord, salamat sa gagawin mo sa bawat isa Panginoon. Magmula sa mga bisita namin Panginoon, i-bless mo sila Panginoon. I-bless mo ang bawat pinagpupunan namin Panginoon. I-bless mo ang health namin Panginoon. Bigyan mo kami palagi ng kalakasan para patuloy kami na magsamba sa iyong pangalan Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa matamis na iyong pangalan, O Jesus naming tagapagligtas. Amen. Amen. So, worship team, ready po ba kayo? Okay, ibigay ninyo ang the best para sa ating Panginoon. Praise God! Isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Amen! Kamusta po ang bawat isa sa atin? Kamusta po ang bawat isa? Pinagpala ba ng Panginoon sa higit ng isang linggo? Amen! So, pagkagising pa lang natin sa umaga, it's a blessing. It's a new day. Tama po ba? So, it's half of the year na. So, this is the last of the day and the week of this May. So, tomorrow is a June, right? So, ngayon ay napakabuti ng Panginoon kasi still we are here na sama-sama pa rin tayo na magpuri sa ating Panginoon. So, inaanyayahan ko po na lahat po tayo ay magpuri at sama-sama na kita ng ating Panginoon. Ibalik po natin ang pasasalamat sa Kanya. Yes, Lord! Yes, Jesus! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, dahil
With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. God rescued me. Just a moment there. Just a memory that saved me. That saved me. God rescued me. Just a moment there. Just a memory that saved me. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise you, Lord God. My voice, I lift my praise to you. I lift my hands. I lift my worship to you. I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can every time you sing, only you and I alone glorify my
siya at sambahin. Amen. Salamatan sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord God. Worship you, Lord God. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo.
Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Yes, Lord God. Tunay na Panginoon na hindi ka mapapakawin, God. Yes, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon. Purihin ka, Panginoon.
Panginoon, you deserve the highest praise, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Isa nga pong malakas ang Diyos. So, thank you, praise and worship team, for ushering us in the throne of God. So, surely God was delighted and honored as we uttered praises and worship to Him. So, tiyak na nakarating sa paanan ng ating Panginoon ang mga papuri at pagsamba natin sa Kanya. Amen. So, sa oras pong ito, tayo na po ay dadako sa challenging part ng ating gawain, which is giving back our tithes and offering. So, do you believe that we are blessed beyond measure? Amen. So, church, we heard a lot of testimonies of how our good God blessed them because of their faithfulness. If we want to be blessed more, let us give back what is due to our God. So, pinagpapala po ba tayo ng ating Panginoon? Amen. Naniniwala ako na kailanman hindi tumigil ang ating Panginoon ng pagpalain ng kanyang mga anak. God is a generous God. Tama po ba? And kailanman hindi naging madamot ang ating Panginoon. Palagi niyang ipinuprovide yung mga pangangailangan natin. Hindi pa man natin ito nasasabit sa ating Panginoon, alam ng ating Panginoon ang pangangailangan ng bawat isa. Matuto lang tayong tumawag sa Kanya at matuto tayong sumunod sa Kanyang mga utos. So, sabi sa Bible, sa Matthew chapter 7, verse 7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. So this verse serves as a reminder na may kasagutan ang ating Panginoon sa lahat ng mga prayers natin, sa lahat ng mga pangangailangan natin sa buhay. At ang kasagutan niya ay palaging para sa ikabubuti ng bawat isa. So, pangako po yan ng Diyos, makakaasa tayo na ang kanyang salita at ang kanyang pangako ay totoo. So tithing is a proof of our obedience and trust to our God, while offering is a proof of generosity. So I want to share a Bible verse with you. So most of us, or karamihan sa atin, familiar na dito dahil madalas nababasa, naririnig natin ito. So sabi sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So giving starts in the heart, but obedience shows up in action. So nakakatuwa na ang mga anak ng Diyos dito sa Balangay ay masunurin. So, paano natin matunayan yan? Doon sa mga datos na ipresenta ng ating pastor. Nangangahulugan lang na ang Diyos, pinagpapala niya ang kanyang mga anak. So, pagbukas sa ating puso ang pagkabalik ng ating kapo, madali tayong sumunod sa ating Panginoon. We all know that tithing is not just about money. It's about trust. Na Lord, I trust you more than my paycheck. I trust you more than my salary, more than my income. So, may tiwala po ba tayo sa ating Panginoon? Then give the 10% to Jesus. Alam naman natin na lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. So, do not hesitate to bring back what is due to God. Huwag natin paghinayangan. Kasi, may promise ang ating Panginoon na ibabalik ito ng siksik, libing at lumahan. So sa oras pong ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa
na magbigay ng nararapat para sa ating Panginoon. Sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. And as we offer unto Thee the sacrifice, says of thanksgiving, and as we offer unto Thee the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And as we offer unto Thee the sacrifices of thanksgiving, and as we offer unto Thee the sacrifices of joy, and as we offer unto Thee the sacrifices of thanksgiving, and as we offer unto Thee the sacrifices of praise. Tayong lahat ay umupo at manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at siyang darating, Lord God. Lord God, nararapat kang purihin at sambahin ang iyong mga anak, Lord God. Lord God, we thank you for this day, Lord God. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa panibagong araw, sa panibagong oportunidad, Panginoon, na purihin at dakilain ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa patuloy na pag-iingat, paggabay, at pagmamahal na ipinagkakaloob mo sa amin, Lord God. Lord God, narito po ang ikampo ng iyong mga anak, Panginoon, mga handog, Panginoon. Gamitin mo po ito na, Panginoon, sa ikalalawak at ikalalago ng iyong iglesia, Lord God. Lord God, pagpalain mo po ang lahat ng mga nagbigay, Panginoon. Lahat na narito, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapa. Lord God, dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain mo ang hanap buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Lahat ng mga hinahawakan, lahat ng mga pinagkukunan ng iyong mga anak, Lord God, pagpalain mo, Lord God. Lord God, maging sa mga naghahanap ng work, Panginoon, Lord God, we ask, Panginoon, na give them the desires of their heart, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang makabubuti sa amin, Panginoon. Lord God, ngayong paparapit na po ang pasukan, Lord God, i-provide mo po, Panginoon, ang mga kailangan ng iyong mga anak, materially, financially, Panginoon. Lord God, i-provide mo, Panginoon. Inikilala po namin, Panginoon, na ang mga meron sa amin ay nagagaling sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng anak ni Jesus. So, sa oras po ito, tayo na po ay dadako sa pagbabatian. So, we all know that God loved us first. And God commanded us to love our neighbors like how we love ourselves. Namismuwa natin ang isa't isa. Amen. So, tayo, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at ipadama ang pagmamahal na nagmumula sa ating Panginoon. Binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw.
So, bago tayo lumako sa preaching at sa special number na hinanda ng ating mga youth, muli, wini-welcome po namin ang ating mga bisita from US. Lahat po ng ating bisita sa araw na ito, kami ay nagagalak na kayo ay narito at nawa ito ang umpisa ng pagpupuri at sama-sama nating pagpupuri at pasalamat sa ating Panginoon. So, ngayon, tinatawagan ko ang ating mga youth for their special number.
So once again, palakpakan po natin ang ating mga Church Fair Bureau. Thank you for sharing your talent. So nakakatuwa lang isipin na dati Sunshine Kids pa lang sila. Ngayon, youth na sila. Patuloy pa silang nagpapag-amin sa ating Panginoon. So, at this juncture, tayo na po ay tadako sa pinakamahalaga at pinaka-exciting na part ng ating gawain, which is ang pakikinig ng salita ng ating Panginoon. The Word of God is a lamp by night, a light by day, and a delight at all times. It gives us strength, power, and hope. So church, humanap na po tayo ng ating komportableng upuan. Hindi ko na po patatagalin pa. So tinatawagan ko na po ang ating butihing pastor, no other than Pastor David E. Aguya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang Diyos. Salamat doon sa mga
kabataan na nagbigay ng kanilang papuri sa ating Panginoon. Kala ko kanina hindi na sila matatapos. Papurido ako. Hindi na yata ako makakatayo, sabi ko. Pero salamat mga kabataan. Pangalawang linggo na nagbigay sila ng special number kasi nagwo-workshop po sila dito sa church. Sila po yung nag-aaral at nagpapagamit naman kaagad sila sa ating Panginoon. Puri ng Diyos. Welcome sa ating mga kapatid, si Brother Ricky Mendoza and Sister Yuli Mendoza from US. And then si Sister Rebecca from Canada at ang kanilang mga kasama. Purihin ng Diyos sa buhay ninyo mga kapatid. Alam ko na oras na kaya hindi na ako paligoy-ligoy pa. Mayroon palang announcement yung magaganap po na water baptism sa Sabado. Nagaganapin natin sa Manlaluwag at Spring sa Manggatarem, Pangasinan. Bali, alis po tayo dito ng 7 para 8 ay nandun na po tayo. Magjo-join po ang Katuray Norte Foursquare Church at sa Balangay Foursquare Church para minsanan na po. Kasi sa kaalaman po ng iba ay dalawa po yung church na ating pinagpapasturan kaya pagsamahin na lang doon sa gaganapin na water baptism. Yung Katuray Norte Foursquare Church sa Manggatarem, Pangasinan ay daughter church po ng Balangay. Purihin ng Diyos. Itong Sabado na po na ito. Kaya yung pong mga kandidato sa water baptism, gusto na pong magpabaptize ay magdadamit po kayo ng puti. Yung pang-itaas, dapat puti po mga kapatid. Salamat po. Ang ating pong teksto mga kapatid sa umaga pong ito ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Roma. Roma, Kabanatang 5, talatang 8 hanggang 11. Ang ginamit ko pong version ng Biblia, mga kapatid, ay version po ng Ang Salita ng Diyos at ito po yung sinasabi sa wikang Tagalog. Sabi po rito, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit na noong tayo'y makasalanan pa. Namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayong mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas na niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Hindi lang iyan, nagagalak tayo sa relasyon natin sa Diyos ngayon dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Naibalik na ang magandang relasyon natin sa Diyos dahil sa Kanya. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang mga salita at hinihiling ko mga kapatid na tayo yumuko at tayo manalangin sa Diyos. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Una po sa lahat, sa buhay na naman na muling idinugtong ninyo. Sa kalakasan, Panginoon, na muling ibinigay po ninyo, maraming salamat. At maging sa pagkakataon, Panginoon, na kami po ay dinala mo sa lugar na ito upang aming kang sambahin, parangalan, itaas, pasalamatan, at higit sa lahat, makinig ng iyong mga mensahe. Maraming salamat. Salamat din sa iyong mga salita na naipahayag ngayon. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po kayong kumilos at manguna. Ang iyong alipin, Panginoon, ay walang magagawa kung wala ka, kaya kayo po ang patuloy na mangusap at makialam. At huwag niyo pong hahayaan, Panginoon, na uuwi po kami na hindi po napagpala. Salamat po. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon.
Amen. Kung titignan natin at ibalik mga kapatid doon sa naka-underline, sabi diyan, hindi, doon sa naka-underline kapatid, ibalik mo. Yan. Nagagalak tayo sa relasyon natin sa Diyos ngayon dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Naibalik na ang magandang relasyon natin sa Diyos dahil sa Kanya. Yung word na naibalik, yung magandang relasyon natin sa Diyos. Kaya sa ating pong teksto sa aklat ng Roma, Kabanatang 5, talatang 8 hanggang 11, ay makikipag-usap po ako sa inyo sa temang nawala pero muling naibalik. Nawala pero muling naibalik. Mga kapatid, napakaganda po ng plano ng Diyos sa sangkatauhan. Napaka-espesyal po ng tao kasi sa lahat po ng nilikha ng Diyos, tao po ang naiiba. Kasi yung mga halaman, isda, hayop, na gumagapang, lahat ng nilalang ng Panginoon. Kung bakit naiiba ang tao, dahil nilalang niya at nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang imahe, kalarawan ng Diyos. At napakagandang plano niya kasi bago tayo nilikha, kung balikan natin ang creation, hinanda muna niya ang lahat. Inayos niya lahat. Nung maayos na, nakahanda na, sa kanya nilikha ang tao. Ibig sabihin, inuna niya lahat ng pangangailangan natin bago tayo na mangangailangan. Ganon tayo kahalaga. Ganon tayo ka-espesyal sa ating Panginoon. Pero dahil sa kasalanan ng hindi pagsunod, nawala lahat yon. Pero salamat sa Diyos dito sa binasa natin na naibalik yung magandang relasyon natin sa Diyos dahil sa ating Panginoong Hesus Kristo. Nagkasala ang tao. Gumawa ang Diyos ng paraan. Laging gumagawa ang Diyos ng paraan. Nagbigay siya ng 10 utos, pero walang makasunod. Kahit masunod natin yung 9, pero sasablay tayo doon sa isa, wala pa rin. Kaya ang tao, para mapatawad ang kasalanan, ay nagpapatay sila ng mga tupa na malinis yung walang kapintasan para ialay sa kapatawaran ng kasalanan ng tao. Pero sabi ng Diyos, sawang-sawa na ako. Ang kailangan ko ay ang inyong pagsunod, hindi ang inyong handog. Kaya nakita ng Diyos, wala talaga. Pero salamat sa Diyos kasi gumawa siya ng kaparaanan para maibalik yung nawala, para maibalik sa atin. Nung hindi pa tayo mananampalataya, marami ang nawala sa atin. Pero salamat sa Diyos dahil sa pamamagitan ng kanyang anak, muling naibalik yung mga nawala sa atin. Nawala pero muling naibalik. Una, dating makasalanan, ngayon ay itinuring na matuwid. Purihin ng Diyos. Dati tayong makasalanan. Hindi po tayo karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Pero salamat sa Diyos. Dahil kahit na dati tayong makasalanan, ngayon ay itinuring na tayong matuwid. Dito po sa Roma 5 verse 8 to 9, ito yung teksto natin. Sabi rito, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, kahit na noong tayo'y makasalanan pa. Namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Purihin ang Panginoon. Kahit na tayo makasalanan, walang makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay naging matuwid. Tayo po ay naligtas noong tayo sumampalataya sa Kanya.
Nailigtas po tayo. Ang ganda yung sinabi niya. Sabi niya, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos. Dahil kay Kristo. Naibalik yun, mga kapatid. Pangalawa, dating kaaway, ngayon ay itinuring na anak. Itinuring na kaibigan. Dating kaaway tayo ng Diyos. Sa Roma, Kabanatang 5, Talatang 10, sabi diyan, dati kaaway tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayon, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Yun yung buhay na yun na napako doon sa krus. Yun yung buhay na nawala. Dahil sa kanyang buhay, nagkaroon tayo ng buhay. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Salamat sa Diyos. Pero nyo, kaaway tayo ng Panginoon. Pero ngayon, sabi niya rito, tinanggap niya na tayong mga kaibigan. At ano pang sabi niya sa Juan Kabanatang 1, Talatang 12? Sabi diyan, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Wow, grabe to. Lahat ng tumanggap, mag-amen, yung mga tumanggap sa Panginoon. Amen. Wow, grabe ano? Pero nyo, anak ka ng Diyos na kataas-taasan, Almighty God, binigyan ka ng karapatan. Di ba? Kung yung mga anak ng mayor, di ba, pag umasta, di ba, anak ni mayor anak ni governor, anak ng congressman, anak ng senador, anak ng vice presidente, anak ng presidente. Pero mga kapatid, alam nyo ba na mas grabe yung karapatan na yung ibinigay sa atin? Anak tayo ng kataas-taasan, makapangyarihan sa lahat, Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Itinuring niya tayong anak, mga kapatid. Dati kaaway, pero ngayon, itinuring na kaibigan, itinuring na anak. Naibalik yung nawala. Naibalik sa atin yung mga ninakaw sa atin. Di ba sabi sa John chapter 10, verse 10, naparito ang magnanakaw upang magnakaw, manira, pumatay, magwasak. Yun po ang ninakaw ni Satanas sa atin. Ninakaw niya yung kagalakan natin, yung kapayapaan natin, yung magandang relasyon. Ang dami niyang sinira. Kalusugan natin. Nandyan si Vanessa, dinidicate ko yung bahay nila kagabi at nakausap ko yung tatay. Kumusta na kayo? Sabi na, nagsabi sa akin si Kuya Leo, sabi niya tama yung sinabi nila pastor na ang pagsisisi laging sa dakong huli. Kung alam ko lang, noon trabaho, pagkatapos ng trabaho, alak, hanggang maggabi, ilang oras lang yung tulog, gigising ka, trabaho ulit. Tapos, alak na naman. Walang tigil, puro bisyo. Sabi, inabuso ko yung katawan ko. Ninakaw ni Satanas. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid. Kasi sabi doon, ngunit ako'y naparito upang ang mga tupa, tayo yun, ay magkaroon ng buhay. Isang buhay na masagana at ganap. Yun yung nais ng Lord. Yun yung nawala, pero salamat sa Diyos. Kasi naibalik yun sa atin. Kaya nga mapalad yung mga nandito na nakaupo.
binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya nga sa Pangasinan, di ba? Dapat walang magsasabi na Kristiyano. Kung minsan yung mga Pangasinan, yung pagsasalita natin, di ba? Kung minsan mabulaklak, sabi nila anak na lasi, di ba? Sabi, sa ibang mga may sinasabi silang anak. Pero tayo, hindi, huwag natin sabihin yun na anak na lasi. Alam nyo ba kung sino yung lasi? Demon yun. Kasi anak tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya nga, tayo yung tagapagmana Tagapagmana tayo ng langit. Amen. Pangatlo, mga kapatid, nawala pero muling naibalik, dating pinalayas, ngayon muling kinupkup. Dating pinalayas pero ngayon muling kinupkup. Sa Genesis Kabanatang 3, talatang 8 hanggang 9, ikukwento ko yung kalagayan ng tao. Itong unang tao, ninuno natin. Sabi dito, pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan. Kaya nagtago sila sa mga puno doon. Pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki. Nasaan ka? Sumagot ang lalaki. Narinig ko po kayo sa halamanan. Kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako. Kung pag-aralan nating mabuti yan, nakita natin yung napakagandang kalagayan ng tao noon. Pero yung garden ng Eden na napakaganda, na doon inilagay ang tao na nilikha niya na napaka-espesyal kasi ayon sa kanyang larawan, yung pagkakalikha, espesyal sila. Lahat ng kailangan nila nandoon na. Wala ka nang hahanapin pa. Pero yun nga ang tao sadyang marupok. Mayroong kanta na, ang tao'y marupok, kay daling lumimot. May bilin, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na yan dyan sa gitna. Makakain nyo lahat, huwag lang ito. Ang daming pagpipilian. Pero nalin lang sila ng kaaway ni Satanas. Kaya ito, biro nyo, naririnig nila yung Diyos na naglalakad. Kapiling nila, nakakausap nila, ang ganda naman. Pero mga kapatid, yung dati na napakagandang relasyon, yung dating nakakahalubilo nila, nakakausap nila, nakakasama nila, nawala po yun mga kapatid. Sa Genesis 3:23-24, pero wala dyan, ito katuluyan lang nung binasa natin. Hindi ko na nilagay kasi mahaba. Dahil sa kasalanan ng hindi pagsunod, pinalayas po sila. Pinaalis sila. Kaya nga yung dating nakakahalubilo nila, nakakausap, kasama nila, naririnig nilang naglalakad, pinalaya sila doon. Nawala. Pero salamat sa Diyos kasi muling naibalik. Sa Hebreo Kabanatang 13, talatang 5, sabi diyan, iwasan ninyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos. Diyan tayo magfo-focus. Hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Wow, purihin ng Diyos. Yung dating pinalayas, pinaalis, pero ngayon, may pangako ang Panginoon. Muling naibalik, sabi niya, hindi ko kayo iiwan. Yung salitang hindi, ang salitang may pagkasunod-sunod, madiin po yan. Ang ibig sabihin niyan, yung sinabi ng Panginoon na pangako niya, ay talagang gagawin niya. Hindi niya babaliwala. Hindi ko kayo iiwan. Dati pinalayas, pero ngayon, kasama na natin ng Diyos. Nakapiling na natin ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, panghawakan natin yung pangako ng Diyos na yan. Nawala pero muling naibalik.
Pang-apat, dating nabubuhay sa sarili. Ngayon, nabubuhay para sa Diyos. Dati, nabubuhay tayo sa sarili natin. Ginagawa natin ang gusto nating gawin. Wala tayong pakialam kahit may mga masagasaan, kahit may mga maapektuhan, kahit may mga nasasaktan. Ginagawa natin, tayo nabubuhay sa sarili. Pero ngayon, nabubuhay para sa Diyos. Sabi niya sa 2 Korinto, Kabanatang 5, Talatang 15, sabi diyan, namatay siya para sa lahat. Para ang lahat ng nabubuhay ngayon ay hindi na mamumuhay para sa sarili, kundi para sa Kanya na namatay at nabuhay para sa kanila. Napakaliwanag yun. Ang Panginoong Hesus, namatay siya para sa atin. Kaya nga, mga kapatid, ngayon ay dapat mamuhay na tayo. Hindi na tayo dapat mamuhay para sa sarili natin, kundi para sa Kanya na namatay para sa atin. Kaya nga ngayon maraming tao, punta kayo sa malayo. Pero yung malayo, malapit lang, dyan lang. Pag pumupunta kami ng Katuray, umalis kami dito 1:30, halos hindi kami makadaan doon sa Bungan. Kabi-kabila, double parking, punong-puno yung parking ng Sabungan. Sa church, kunti, pero buti na lang puno yung church, yung parking kulang. Pinapakita ko dito mga kapatid. Punta kayo sa mall. Lalo na doon sa We Got It All For You. Kilala ni Sister Regration. Ang daming tao. Pero sa church, para kanino nabubuhay ang tao? Para kanino ang linggo? Kaya nga sabi ni Sister Beauty, Pastor, may bisita tayo galing US. Aatin daw sila sa linggo. Salamat sa Diyos. Nabubuhay na tayo para sa Diyos. Alam na natin yung mga bagay-bagay na dapat unahin natin, ibigay natin. Katulad ng sinabi ni Brother Leo kagabi, lahat ng ginawa ko noon, Pastor, puro sarili ko. Puro pasarap sa buhay, puro bisyo, wala akong pakialam. Puro sarili ko. Pero ngayon mga kapatid, ngayon dating nabubuhay tayo sa sarili, ginagawa natin ang gusto nating gawin, pero ngayon, nabubuhay na tayo para sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Amen. Panglima, dating hindi kinakaawaan, ngayon ay kinakaawaan na niya. Dating hindi kinakaawaan, ngayon ay kinakaawaan niya na niya. Unang Pedro, Kabanatang 2, Talatang 10. Sabi diyan, dati hindi kayo mga taong sakop ng Diyos, pero ngayon, mga sakop na niya kayo. Noon, hindi kayo kinakawaan ng Diyos. Pero ngayon, kinakaawaan na niya kayo. Wow, grabe ano? Kinakaawaan na niya kayo. Kaya nga, ang sarap maglingkod sa Diyos. Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Mga kapatid, nakita na natin yung kalagayan natin. Yung mga nawala noon, muling naibalik. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya mapalad tayo eh. Kaya nga kanina, nung praise and worship, parang ang tagal-tagal yung praise and worship. Sabi ko, parang pabalik-balik ka. Pero yun ang gagawin natin eh.
Pagdating doon sa langit, wala tayong ibang gagawin kundi magpuri sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Nawala, pero muling naibalik. Una, dating makasalanan, ngayon ay itinuring na matuwid. Musician, prepare na kayo. Dating makasalanan, ngayon ay itinuring na matuwid. Sa harapan ng Diyos, matuwid na tayo. Kasi yung katuwiran ng Diyos, nung tayo sumampalataya, naging matuwid tayo. Dating kaaway, ngayon ay itinuring na anak, itinuring na kaibigan. Dating pinalayas, ngayon muling kinupkop. Dating nabubuhay sa sarili, ngayon nabubuhay para sa Diyos. Panglima, dating hindi kinakawan, ngayon ay kinakawaan na niya. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Habang tayo mga kapatid ay nagugulay-gulay, habang tayo ay nakikipag-usap sa Panginoon, hiniling ko sa mga musician na paunahan tayo sa isang awitin ng pagsamba sa Panginoon. At tayo lumapit sa Diyos, mga kapatid. Makipag-usap tayo sa Kanya. Magpasalamat. Lord, salamat. Dahil ako'y muling naibalik sa iyo. Yung mga nawala sa akin, ngayon muling naibalik. Salamat, Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil sa kanyang sakripisyo doon sa krus. Tiniisin niya lahat para sa iyo, kapatid. Ginawa niya ang lahat. Wala siyang iniisip kundi ikaw, kapatid. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay para lang maibalik yung magandang relasyon natin sa Kanya. At ngayon, itinuring niya na tayong anak, espesyal na anak. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Christ is my reward. Yes, Lord. All of my devotion. Salamat, Panginoon. Will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in
No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat dahil sa iyo na ibalik yung mga nawala sa amin. Salamat sa napakagandang kalagayan na kaloob mo sa bawat isa sa amin na iyong mga anak. Lord, dating kaaway, pero ngayon itinuring mo kaming anak. Dating makasalanan, pero itinuring mo kaming matuwid. Salamat, Panginoon. Maraming nawala sa amin. Lord, dahil sa kagagawan ng kaaway, pero salamat dahil sa iyo. Lahat muling kayo balik. Salamat sa iyong pagkukumpong, Panginoon. Salamat sa napakadakilang pag-ibig mo na tunay na hindi matatawaran. Minahal mo kami ng walang kapantay. Minahal mo kami ng walang kapalit. Kahit sino pa kami. Minahal mo kami ng unconditional love. Salamat, Panginoon. Lord, itinataas ko sa iyo ang mga anak. Patuloy mong pagpalain ang mga anak ko na naririto. Maging yung mga kapatiran namin na nasa iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga lugar. Bless them, O God. Pagpalain mo ang bawat isa. Samahan mo kami, Panginoon. Salamat sa iyong pagkukup. Salamat sa inyong awa. At salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na kaloob mo sa amin. Ang kanilang pangako. Salamat. Protektahan mo kami sa panibagong linggo na naman na kakaharapin namin. Ingatan mo kami, Panginoon. Katulad ng sinabi mo sa iyong salita, hindi ko kayo iiwan at hindi ko kayo pababayaan. Salamat. Samahan mo kami, patnubayan mo kami, Panginoon. Maraming salamat. Lord, uuwi po kami na punong-puno ng pagpapala at punong-puno ng pag-asa mula sa iyong mga salita, mula sa iyong mga pangako. Salamat, Panginoon. Pagkalooban mo ng kagalakan ng kapayapaan ang iyong mga anak. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ang lahat ay magsabi na Amen. God bless you mga kapatid. Pagpalain ay ang ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Pastor, sa napakagandang mensahe ng ating Panginoon. Muli po ay balik po natin ang papuri at pasasalamat sa ating Diyos. It's
forever. Go with us.